promise you, you will conquer death! Nagsimula ang pelikula sa taong 285 BC kung saan si Olympias, ang asawa ni Haring Philip, ay sinusubukang patulugin ng kanyang anak na si Alexander at kapansin-pansin na mahigpit na hawak ni Alexander ang isang makamandag na ahas. At may mga bulong-bulungan sa mga mamamayang Griego na si Olympias ay hindi pangkaraniwang mortal kundi isang mangkukulam at sinasabing ang kanyang anak ay may dugong Hudyo. Kaya't nabahala si Olympias sa mga ingay na nagmumula sa lungsod kaya't nagpasya siyang lumabas upang mag-imbestiga. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang kanyang asawa na si Philip na ginamit ang pagkakataon upang siya'y kutyain at dito malinaw na ipinapakita na malabo at magulo ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at mas lalo pang nagngit-ngit sa galit si Philip nang makita niya ang mga alagang ahas ni Olympias sa silid. At sa matinding galit ay tinangka niyang patayin si Olympias dahil sa pagsuway nito sa kanyang mga utos at pagsira sa kanyang reputasyon bilang hari at sa desperadong pagtatangka ay ipinagtanggol ni Alexander ang kanyang ina at namagitan sa kanila. Subalit itinulak lamang siya ni Philip at dahil sa kaguluhan sa silid ay dumating agad ang mga sundalo ng hari upang mag-imbestiga. Habang umuusad ang kwento, nalaman natin na si Alexander ay ipinadala sa bantog na pilosopong si Aristotle upang mag-aral at ang edukasyong kanyang tinanggap ay nilalayong hubugin siya bilang susunod isang hari. Hindi lamang sa kaalaman kundi pati sa pamumuno ng buong Macedonia, kasabay ng pag-aaral ni Alexander ay isinailalim din siya sa pagsasanay militar, kung saan mayroon siyang kasamang kaibigan na palaging nahihigitan siya sa kanilang mga paligsahan sa pag-aaral. Subalit ipinakita ni Alexander ang kanyang matibay na loob at ipinangako sa kanyang sarili na iyon na ang kanyang huling pagkatalo at sa susunod ay siya na ang magtatagumpay sa kanila. Sa ilalim ng paggabay ni Aristotle ay natutunan ni Alexander ang mga mahahalagang katangian ng isang hari. Makalipas ang ilang araw ay sinubukan ng ilan sa kanyang mga tauhan at kawal ni Philip na sumakay sa itim at mabangis na kabayo, ngunit ang lahat ng nagtangkang mapaamo ito ay nabigo, dahilan upang pagtawanan sila ni Haring Philip at ng kanyang mga tauhan. At matapos ang maraming nabigong pagtatangka ay sinabi ng komandante kay Philip na walang sino man ang nangangahas sumakay sa mailap na kabayong ito. Kaya't sinubukan rin mismo ni Philip na paamuhin ang hayop ngunit nabigo rin ito at dahil sa inis ng hari ay iniutos niyang alisin na ito. Ngunit habang tinitingnan sila ni Alexander ay ipinahayag niya sa mga ito ang hangaring sakyan ang mabangis na kabayo. Subalit tinanggihan ito ni Philip dahil sa murang edad ng anak, ngunit dahil sa matinding determinasyon ni Alexander ay napilitang pumayag ang hari. At nang nilapitan ni Alexander ang mabangis na kabayo, dala ang matinding tapang at determinasyon, ay kalaunan ay napaamo niya ito at nadama ng kabayo ang kanyang tapang at pinayagan siyang sumakay sa likod nito. At dahil sa nagawa ni Alexander na mapaamo ang mabangis na kabayo, ay namangha ang mga nanonood at pinuri si Alexander sa kanyang kamanghamanghang tagumpay, gayon din ang kanyang ama. Sa katahimikan ng gabi, binalaan ni Philip ang kanyang anak na mag-ingat sa mga babae at binigyang diin na ang pagkakaisa ang susi sa pamumuno ng buong bansa at maaaring maging banta rito ang mga babae. Subalit habang tumatagal ay nagsawa na si Alexander sa mga payo ng kanyang ama hanggang sa ito ay dumating na sa tamang edad. At pag-uwi ni Alexander ay iminungkahi naman ng kanyang ina na dapat siyang mag-asawa ng isang Macedonian. Isang gabi ay nagdaos si Haring Philip ng isang seremonya kung saan inanunsyo ni Atlas na ipapakasal ang kanyang pamangkin kay Cupid at sabay rin nitong kinutya si Olympias. Kaya't dito nagalit si Alexander at sabay ring ininsulto si Atlas at naghagis ng baso sa kanyang direksyon at iginiit nito na hindi niya hahayaang bastusin ang kanyang ina sa harapan ng maraming tao. Ngunit sa kabila ng lahat ay pinilit ni Haring Philip na humingi ng tawad si Alexander kay Atlas, ngunit tumanggi ito. Dahil sa suway sa utos ay nagalit si Philip kay Alexander at naging ugat upang magdulot ng pag-aalsa ng mga lungsod-estado ng buong Greece na pumutol sa alyansa sa Macedon at idineklarang hindi karapat-dapat si Alexander na mamuno sa buong estado dahil siya'y hindi pa kasal. Makalipas ang ilang araw nang mag-anunsyo si King Philip ng isang pagtatanghal sa kanyang buong kaharian at pagbigay-pugay sa kanilang mga Diyos, kung saan habang sila ay naglalakad ng kanyang ama ay nakaramdam si Alexander na may masamang mangyayari sa kanyang ama. Kaya't binalaan niya si Philip ngunit ilang beses siya nitong itinaboy at pinapunta sa mga manunood at nang ipinakilala na si Philip sa kanyang mga nasasakupan ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang pangunahin nitong kawal kung saan agaran siya nitong sinaksak at pinatay.
Dahil sa nangyari ay nagkagulo ang lahat, habang si Olympia naman ay mahinahong tinitingnan ang pagkamatay ng kanyang asawang hari, at nang makita ni Alexander ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa, ay labis itong umiyak hanggang sa idineklara ni Hephaestion na matalik na kaibigan ni Alexander ang pagiging bagong hari ng Macedonia sa edad na 20. Dahil sa pagkabigla ng lahat, ay maraming haring Griego sa kani-kanilang estado ang nag-alsa at tumangging kilalanin si Alexander bilang bagong hari ng Macedonia, at nang malaman ito ng mga Persyano ay natuwa ang mga ito dahil sa nangyayaring kaguluhan sa kanilang mortal na kalaban na mga estado sa Greece. Dahil sa banta ng mga Persyano na pagsakop sa buong estado ng Gresya, ay naglunsad si Alexander ng marahas na pagplano kasama ang kanyang mga general upang salakayin ang mga Persyan pagkagabihan. Bago maganap ang digmaan ay tiniyak ni Alexander sa kanyang mga tauhan ang kayamanan na kanilang makukuha pagkatapos ng digmaan. Dahilan upang ihalintulad siya ni Hephaestion kay Achilles, at sinabi kay Alexander na siya ay dapat ituring bilang minamahal na Diyos. At nang dumating na ang araw na tinatawag na Battle of Gaugamela, ay nagsagawa muna ang mga Griego ng isang sakripisyo sa pamamagitan ng itim na toro. At pagkatapos ay sumakay si Alexander sa kanyang kabayo na si Bucephalus upang magbigay talumpati sa kanyang libo-libong mga kawal, at inilunsad ang digmaan para sa kalayaan ng buong Greece, at ipinahayag niya ang kanyang estratehiya sa kanyang mga kawal na papatayin niya mismo si Darius dahil naniniwala siyang iyon ay kalooban ng mga Diyos. At nagbigay hudyat sa pagsisimula ng digmaan sa Gaugamela, at habang nagsisimula ng umabante ang mga Macedonia gamit ang kanilang taktika na phalanx, ay pinaulan sila ng mga Persyan ng mga palaso dahilan upang masira ang kanilang mga formation. Kaya't nang makita ito ni Darius ay pinasugod na niya ang kanyang mga chariot at mga kabalyero at nauwi sa matinding labanan sa magkabilang panig, habang si Alexander naman ay nagpapahabol sa general ni Darius upang mapunta sa pinaplano nitong bitag. At nang maisagawa na ito ni Alexander ay tila nagulat si Darius sa ginawang taktika ng batang hari, dahilan upang ito ay madismaya. At habang nahaharap sa matinding labanan sila Alexander, ay nakita niya si Darius, at dahil sa desperadong mapatumba ang hari ng Persya, ay kumuha ito ng sibat at ibinato kung nasaan si Darius. Subalit agaran itong nakailag at sabay ipinag-utos sa kanyang mga kawal na umatras na sa laban, dahilan upang madismaya naman ang general ni Darius dahil sa kahinaan nito. At nang nakita ni Alexander na tumatakas na ang mga kalaban, ay napilitan na lang itong tulungan ang kanyang mga sundalo. At pagkatapos ng madugong labanan ay nakita ni Alexander ang kanyang mga malalapit na kaibigan na may malubhang sugat at ilang panitong mga kawal na nasawi sa Gaugamela. At sa kabila ng kanilang tagumpay sa digmaan, ay hindi nitong napigilang umiyak dahil sa sinapit ng kanyang hukbo. Pagkaraan ng 25 taon at ilang taong pakikipagdigma sa hukbo ni Darius, ay tuluyan ng naging hari si Alexander ng buong Babylonia, kung saan sinalubong siya at ng kanyang hukbo ng mga tao rito na may respeto. At habang dinadama ni Alexander ang pinakamagandang lungsod sa panahon na iyon, ay nagbabala siya sa kanyang mga general at opisyalis na ituring ang mga taga-Babylonia bilang kanyang mamamayan at hindi mga alipin, gaya ng pagrespeto ng kanyang iniidolo na si Cyrus the Great sa kanyang nasasakupan nung ito ay nabubuhay pa lamang. At giit pa nito na siya ang papatay sa hari ng mga Persya na si Darius gaya ng kanyang ipinangako sa labanan sa Gaugamela. At habang aliw na aliw ang kanyang opisyalis sa mga naggagandahang mga dilag ng Babylonia, ay biglang dumating si Princess Stateira, anak ni Darius, kung saan nakiusap ito kay Alexander para sa kanyang pamilya. At hinihiling nito na tratratuhin nila ang mga taga-Macedon bilang bago nilang pinuno kapalit ng kanilang kaligtasan at buong Babylonia. At nang marinig ni Alexander ang mabuting hangarin ng prinsesa, ay pinangakuan sila nito ng kaligtasan. Isang gabi ay nakatanggap si Alexander ng liham mula sa kanyang ina na si Olympias, kung saan nagbabala ito sa mga taga-Babylon at idineklara ang kanyang anak na si Alexander bilang anak ni Zeus. Lumipas ang ilang taong pakikipaglaban ni Darius sa hukbo ng Macedonia, ay lalong pang lumala ang digmaan sa Persya. Hanggang sa tuluyan ng humina at bumagsak ang tinaguriang hari ng Persian Empire na si Darius, at nauwi sa pagtatago sa mga kabundukan kasama ang ilan pa nitong mga general. Ngunit kalaunan ay napag-alaman nila Alexander na ipinagkanulo si Darius ng sarili nitong kawal at pinatay dahil sa pagkadismaya nito sa pamumuno sa buong imperyo. At nang makita ni Alexander ang bangkay ng kanyang mortal na kaaway, ay nakaramdam si Alexander ng panghihinayang sa dating hari, dahilan upang hanapin ni Alexander ang mga salarin, dahil para sa kanya ay hindi makatarungan ang pagkamatay ng dating hari. Hanggang sa nakarating ang hukbo sa ilog Oxus sa Sogdiana at nagtagumpay na sinakop ang mga iba pang lungsod na sinasakupan ng Persya, kabilang na ang pinakatanyag na bansang Ehipto, kung saan nagtatag si Alexander ng isang malaking lungsod na tinatawag na Alexandria, na kasalukuyang nakikita pa ngayon sa panahon natin ngayon.
At habang patuloy na sinasakop ni Alexander ang kabuuhang parte ng Asia Minor, ay nakilala niya si Roxana, isang anak ng pinuno ng tribo na kanilang sinakop, kung saan nabighan ni rito si Alexander at pinakasalan niya ito sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga general, kabilang na si Parmenion. Isang gabi, makalipas ang ilang araw ng kasal ni Alexander, ay pinuntahan siya ni Hephaestion sa kanyang silid at sinabi ang tunay na nararamdaman nito sa kaibigan at pagkatapos ay ibinigay nito ang singsing na sumisimbolo sa pagmamahal niya kay Alexander. Naagaran namang tinanggap ni Alexander at niyakap ang kanyang matalik na kaibigan, subalit ilang saglit lang ay nakita sila ni Roxana na magkayakap, dahilan upang magkaroon ng tensyon sa pagitan nina Alexander, Hephaestion at Roxana. At upang mapakalma ang nararamdaman ng asawa, ay tinangka ni Alexander na yayain ito sa kama, ngunit tumanggi si Roxana dahil sa napag-alaman nito na hotdog pala ang gusto ni Alexander at hindi ang bibingka, hanggang sa tinangka na siyang patayin ni Roxana. Ngunit kalaunan ay napatahan rin niya ito at nauwi sa digmaan sa kama at nangakong bibigyan niya ng anak si Alexander upang maging tagapagmana sa susunod na henerasyon. Kalaunan habang lalong lumalawak ang nasasakupan ni Alexander ay may mga ilang general nito kasama na si Parmenion ang nanatili sa ilang mga bansa at itinuturing ang sarili bilang hari. Dahil sa kapangyarihan na natatamasa ng kanyang mga tauhan at ilan pang opisyalis, ay unting-unti nang nagkakaroon ng pagitan sa grupo ni Alexander at ilang mga general nito. Pagkaumagahan ay may nagbigay ng isang inumin kay Alexander, subalit agarang natuklasan nito ang lason sa kanyang inumin. At nalaman ang pagtataksil ng kanyang mga tauhan, kabilang na si Philotas na anak ni Parmenion, dahilan upang parusahan siya ni Alexander at kalaunay pinatay. At dahil sa takot ni Alexander na maulit pa ang nangyari at mauwi pa sa pagkakaaway-away ng kanyang mga general para sa kapangyarihan, ay inutusan niya si Cletus upang puntahan si Parmenion upang patayin. At nang matapos noon ay napag-isipan ni Alexander na sakupin ng buong India at ilang mga kaharian nito, kabilang na ang tinatawag na Punjab na ngayon ay bahagi ng Pakistan, at upang makapunta ang hukbo ni Alexander ay tumawid sila sa Hindu Kush at kung saan sumalubong sa kanila ang malamig na klima at pabago-bagong panahon, dahilan upang ang ilan sa kanila ay nagkasakit at namatay. Sa kabila ng pagpapaalala ng kanyang general na si Ptolemy sa pagtawid nila sa mga nagtataasang kabundukan, ay patuloy pa ring nanindigan si Alexander na sakupin ang buong India, at makalipas ang ilang buwang paglalakbay nila Alexander, ay sa wakas ay nakarating na sila sa ilang bahagi ng India kung saan si Alexander pa lang ang nakakagawa na nagmula pa sa Europa. At habang sila ay naglalakbay sa kagubatan, ay may ilang mga tribo silang nakita at nagpasya silang tumigil roon upang magkampo. Ngunit makalipas ang ilang gabi nilang pananatili sa kagubatan ng India, ay hindi kinaya ng ilan sa mga mahahalagang opisyalis ni Alexander ang mga hayop na naroon, gaya ng mga makamandag na ahas dahil sa pagkakakagat nito sa kanila. Pagkagabihan ay nagdaos si Alexander ng kasiyahan para sa bago nitong mga kaalyadong Indiano, kasabay na rin ang pagtalaga ni Alexander kay Cletus bilang bagong satrap ng Bactria. Subalit kalaunan ay kinausap siya ni Roxana na kailangan na nilang bumalik sa Babylonia dahil doon siya magiging tunay na hari at hindi dito sa kalupaan sa India. Subalit nang makita nila Cletus na hinalikan ni Alexander ang isang baklang alipin na nagmula pa sa Persya, ay dito nagdilim ang ilan sa mga tauhan ni Alexander sa kanya at sinimulang insultuhin ni Cletus si Alexander na bading at hindi karapat-dapat maging hari ng isang malaking imperyo. Dahil sa sinabi ng kanyang general ay nagalit si Alexander hanggang sa nagawa niya itong mapatay sa harapan ng kanyang mga tauhan. Dahil sa nangyayari sa kaguluhan ng kanyang mga general at opisyalis, ay kinausap ni Alexander ang kanyang mga hukbo upang sabihang pwede na silang umuwi sa kanilang mga pamilya sa Babylonia at Macedonia. Ngunit nanatili ang mga ito sa tabi ni Alexander upang samahan ito sa pagsakop ng buong India, at nagsimula ng sakupin ang ilan pang mga bahagi ng bansa hanggang sa naganap ang pinakamalupit na labanan sa Hydaspes, kung saan makakaharap nila ang kaharian ng Punjab sa pamumuno ni Haring Porus. At nang nakahanda na ang buong hukbo ng Macedonia, ay dito na pinasugod ni Alexander ang kanyang mga sundalo, subalit dahil sa matinding kagubatan at hindi patag na mga kalupaan, at samahan pa ng kasanayan ng mga Punjab sa guerrilla warfare, ay hindi masyadong nakaporma ang hukbo ni Alexander. At lalo pang nangamba ang mga ito nang makita nila ang naglalakihang mga elefante na paparating sa kanila hanggang sa nauwi na ang mga ito sa matinding bakbakan, habang si Alexander naman at kanyang mga kabalyero ay naghihintay ng tamang tiyempo upang sugurin si King Porus. At nang sa wakas ay nakita na niya ang hari ng Punjab, ay dito na sinabihan ni Alexander ang kanyang mga kabalyero na atakihin ang hanay ni Porus. Ngunit bago pa man nito mapatay ang hari, ay may isang kawal nito ang pumana kay Alexander at Busipalos, dahilan upang ito ay bumagsak at nasugatan. At nang makita ng kanyang mga kawal ang katapangan ng kanilang batang hari, ay lalo pa silang nabuhayan ng loob hanggang sa nagawa nilang mapaatras ang hukbo ng mga Punjab, at agarang idinala si Alexander ng kanyang mga sundalo pabalik sa Persya.
At makalipas ang ilang buwan ay gumaling na si Alexander at muling bumalik sa Babylon, ngunit namatay ang kanyang matalik na kaibigan na si Hephaestion na pinaghinalaang ni Lason ng hindi kilalang persona, kaya't sobrang nagdalamhati si Alexander at lumayo kay Roxana. At di nagtagal ay nagkasakit din ang batang hari at pagkaraan ng 3 buwan mula sa pagkamatay ni Hephaestion ay namatay rin si Alexander sa hinding malaman na sakit. At sa kabila ng maaga nitong kamatayan ay nalampasan niya ang kasikatan ni Achilles sa buong Gresya kapalit ang kanyang buhay. At dito nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan nyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood. God blessed!